Pasalamat una sa ating Panginoon. Pangalawa po kay Bishop Willie. Doon po sa pagkakataong ipinagkatiwala sa atin ang Life Giver sa Italy. Na gusto ko pong ikwento ng kaunti kung paano po ako naging pastor na hindi ko po pinangarap kahit minsan ako'y maging pastor. Praise God. Hallelujah! Pero naborn again po ako 1987 doon po sa Victoria Chapter. Ang preacher po noon ay si Bishop Ador. Kaya kay Bishop Ador po ako nakakilala sa Panginoon. Pero yung po pala, mga last days na doon sa Victoria noon, ang pangalan po ng church noon ay Pasig Christian Fellowship. Tama po, Bishop? Praise God. So noong po ba panahon pa lang yun, si Bishop po ay meron ng vision. Kumbaga po, Bishop, correct me if I'm wrong, nagsuggest po si pastor noon doon sa mga kapastoran ng Pasig Christian Fellowship na kung pwedeng palitan ang pangalan ng Pasig Christian Fellowship. Tama pa, Bishop? Para gawing worldwide, para nga naman hindi lamang Pasig. Pero nang dahil po doon, parang nahiwalay si Bishop Willie. So, nagkaroon pong bigla ng church, naghiwa-hiwalay po. Ang kung natatandaan ko po, at if my memory serves me right, 80 po tayong napunta doon sa may harapan ng munisipyo. Tama po? And then, ang nag-donate po ng silya ay si Nanay Nena na nasa Panginoon na ngayon, kung hindi ako nagkakamali. And then, in 1 week time na pagsusulisit ng lahat ng gamit sa church, na kumpleto ang church in a week time. Praise God. So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya nung po nagsimula ang Life Giver Church, Life Giver Worldwide Incorporated, parang ganun po. So, Jesus the Life Giver, nalito na po ako praise God. So simula po noon, kasama-sama na po kami na nagsimula hanggang sa for 25 years, lahat pong gawain sa church, nandun po kami, ay nawala po pala ako nung nasa Crispa, praise God, hallelujah. Naging busy po ako sa trabaho, pero ang Diyos po, hindi pumayag, ibinalik po ulit ako. So simula po noon, tuloy-tuloy na po, for 25 years, magkakasama kami ni Bishop Willie. At nakita ko po yung kanyang sakripisyo, ang kanyang dinaanan, ang kanyang hirap. Kaya sabi ko po, ayoko magpastor. Hindi ko kaya. Praise God. Hallelujah. Kasi po, nakita ko po siya, marami kang isasakripisyo para sa sarili mo dahil noon nga si Bishop hindi pwedeng mag-short. Praise God. Pag nag-short, pinupuna siya, di ba? Tapos, lahat ng nagtataka ko kay Bishop Willie noon, lahat ng reklamo, lahat ng sinasabi sa kanya, hindi siya sumasagot. Tumatahimik lang siya. Praise God. At ngayon po, hanggang ngayon, yun pa rin po yung sinasabi niya, hayaan nyo na lang, pabayaan nyo na lang. So, simula po noon hanggang ngayon, yun po yung kanyang sinasabi sa bawat isa. At kaya po, nagpapasalamat po tayo dahil kung hindi po natin nakita yung hirap niya, nung pumunta po ako sa Italy na naging pastor, hindi ko po kakayanin. Praise God. Hallelujah. So, ganito po yon. Ang huling-huli ko pong inatin ng seminar, yung pong kinondak ni Greco Bellica, yung change agent. Pagkatapos po namin noon, kami po ni Ate Hermie nag-uusap, sabi ko po, ano kaya susunod sa atin? Kasi, na-attend na natin lahat, seminars, Bible school, ano kaya ang susunod? And then, hindi po nagtagal, after 1 week, dumating po yung kapatid ko, niyaya po ako sa Italy. Sabi po niya, punta tayo ng Italy, maganda doon. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano tayo pupunta doon? Wala tayong pera, wala tayong pamasahe, lahat bala. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi, may tutulong sa atin. So, in short, nag-apply po kami ng visa, pumunta kami ng Denmark, kinuha kami ng pamangkin ko. Wala pong 2 weeks na approve. Noong na-approve na po, sabi ko naman, saan naman ang kukuha ng pamasahe? Praise God, hallelujah. So, maganda po yung merong Women's Network, kaya natutuwa po ako na nakikita na hanggang ngayon ang Women's Network narito pa rin po. So, ipinag-pray po ako ni na Ate Baby Porlahe, ni na Ate Estrella, at sabi po nila, ang Diyos ay may plano sa iyo, kaya ka dadalhin sa Italy. So sabi ko naman, paano yun, Ate Babes?
wala akong pamasahe. Sabi niya sa akin, pumunta ka sa amin sa Lunes, pahihiramin kita kung magkano kailangan mo. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Glory to God. So, pinahiram po ako ni Ate Baby Porlahe ng pamasahe. Kaya hindi ko po yun makakalimutan. Nakita ko po siya sumasayaw nung linggo, di ba? Praise God. So, sabi ko po kay Ate Baby, lahat ng accomplishment ko sa Italy, kasama kita doon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, yun po ang nangyari. Tapos, nung po ako na doon, 2 years, wala po akong church. 2011 po ako umalis. 2022 hanggang 2022, 2013, wala po akong church. Mahirap po ang buhay na dinaanan ko. Kasi nung narito po tayo sa Pilipinas, every Sunday nasa church tayo, every Wednesday nasa church tayo, Tuesday and Thursday meron tayong Bible school o seminars, and then Sabado may practice tayo dahil nasa choir po tayo. Pinagtsatsagaan po ako ni Ate Baby kung hindi soprano, second, si Ate Baby, Baby Ihusa, kapatid ni Bishop. So pinagtsatsagaan ako, pwedeng soprano, kung kulang ang soprano, kung kulang ang second voice, sa second voice naman ako. Kaya praise God. Ganun po yung buhay namin nung araw. Pero masaya po ang life giver noon. Meron pa pong overnight, di ba? So, pagka po tayo pinagtuturo noon ng overnight, nagtuturo din po tayo, kaya praise God, hallelujah. Napakalaking tulong po yun sa atin, yung mga nangyaring yun. Praise the Lord, hallelujah. Nung po ako nasa Italy, tuloy ko po, na 2 years wala akong church, and then namatay yung aking amo, yung kapatid ko nauna sa Caserta, sabi ng kapatid ko, at pumunta ka na dito sa Caserta para dito ka na. To cut the story short, nandun po ako sa istasyon, may dumarating na isang Pilipino, ang sabi niya sa akin, ate, born again po kayo? Sabi ko sa kanya, bakit mo alam? Praise God. Basta pakiramdam ko po, born again kayo. Kayo po ba, pag nakakakita ng born again na kapwa natin, nararamdaman nyo? Praise God. Di ba? Nararamdaman po natin. So sabi ko, tapos sabi ko po kung saan may church. So, tinuro niya sa akin, yung pala, yung po ay taga Batangas. Sina Ate Becca. Sabi po, may church kami, doon ka na lang umattend. So, umattend po ako. Ang nakakatuwa po, pag-attend ko po, yung pala may story na rin sila doon sa church. So, excited po ako. Usapan namin ay aliuna, alas 12 pa lang po, nakaready na ako. Excited ako dahil makakapag-church na ako. For 2 years, wala po akong church, kaya excited po ako. So, doon po pala, pagka first timer ka, papupuntahin ka sa unahan, pagsasaltain ka. So, ang sinabi ko po, yung sinasabi ng John 15:16, sabi ng Panginoon, ako ang pumili sa iyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Tama po? Sino po ba ang pumili sa atin dito, sa ating lahat? Hindi ba ang Panginoon? So, nung sabi ko po, talagang ang mga anak ng Diyos na tinawag niya at pinili niya, kahit saan pumunta, hinahanap niya. So, praise God. Di ganun po. Pagkatapos po noon, pag-uwi ko po, pinuntahan na po nila ako sa bahay. Sabi nila, tinanong nila ako kung ano daw yung ginagawa ko dito. Sabi ko, almost parang 10 years ng Bible teacher ako sa Pilipinas. Di sabi ko pong ganon. Tapos, pinakiusapan po nila ako magpastor. Sabi ko, hindi ko, wala yun sa plano ko, at saka hindi ko kaya magpastor. Di sabi ko pong ganon. So, sila po, tumigil na sila ng pagsimba, umalis na sila dun sa church. Yun po pala nga, meron na silang mahahati na yung church, kumbaga. So ngayon, umaattend pa po ako, hindi na po sila umaattend kasi excited nga ako, nakakita na ako ng simbahan eh. Pagkatapos bigla na namang mawawala, di sabi ko, huwag tayong tumigil, sabi kong ganon. At saka ako po, ang pinapakinggan ko po yung salita, hindi ko pinapansin yung sinasabi nilang, bakit ganun? Pag pupunta tayo sa church, sa halip na tayo ma-encourage, parang tayo nadi-discourage, sabi nila. So ako po, hindi ko po pinapansin yun, dahil ang pinapansin ko po yung salita ng Diyos. Di ba? Naalala ko po yung paalala na sa amin lagi ni Bishop nung araw na, mag-aral kayo, para kahit saan kayo pumunta, hindi kayo madaya, sabi niya. So, katulad po ng sinasabi ni Bishop na para kang kumakain ng isda pag nakikinig ka ng salita ng Diyos,
Yung tinik, itinatapon mo, pinupulot mo yung laman. So, ganun po yung ginagawa ko. Kaya hindi ko po pinapansin kung ano yung kaguluhan doon sa church. Doon po ako nakatingin sa salita ng Diyos. Pero, nung pong matapos po mga 2 buwan na hindi sila nagsisimba, sabi po nila, mag-Bible study na lang tayo, turuan mo na lang kami. So, sino naman po ako para hindi ko gawin yon, di po ba? Kasi nga, hindi na sila nakakapakinig ng salita ng Diyos. So, nagsimula po ako ng Bible study. So, anong nangyari po, nagsunuran po. Umalis po doon, naging 20 na po kami. Di ngayon, sa bahay lang po kami nag-Bible study. So, ngayon, nag-pray po ako sa Lord, hindi mo kalooban na ganito lamang ang aming kalagayan. Ang kalooban mo, magkaroon kami ng sariling church. Sabi kong ganon. So, can you imagine, hindi pa po ako marunong magsalita ng Italiano. Isang umaga, pauwi po ako, galing sa trabaho. Umaawit ako ng, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Inakay po ako ng Panginoon doon sa isang street papunta po doon sa Caritas. Alam niyo po yung Caritas? Lahat ng Catholic Church doon merong Caritas, yung namimigay ng mga support sa mga tao. Charity, may charity po siya. So ngayon, pumunta po ako doon. Nagulat po ako, sabi niya, noong caretaker, bakit daw ako nagpunta doon? Sabi ko, naghahanap ako ng pwesto na pwede, good for 25 persons. Sabi ko, gano'n. Ang ginawa po noong caretaker, ipinasyal na po ako dun sa loob. Tinuro yung CR, tinuro yung mga upuan, gagamitin, ganyan. At sabi niya, you can start next Sunday. Next Sunday, 15. Ngayon, hindi ko po maintindihan yung sinasabi kasi bago lang po ako, hindi pa ako marunong mag-Italiano. So ngayon, tinawagan ko po si Ate Becca at saka si Ate Luz. Sabi ko, Ate Luz, pwede ba kausapin mo itong caretaker dito? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya para mag-uumpisa na daw ng 15. Parang pwede na, sabi ko gano'n. Kaya po, nung kinausap, oo ate, pwede na raw tayo magsimula. So praise God, glory to God. So ganun po kabilis. So nagsimula po tayo ng church noon. Officially, nagsimula po tayo May 15. By September 15, meron na po tayong sariling church doon. Glory to God. Ganun po kabuti ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pero hindi po doon natatapos, praise God. Dahil hindi ko po ma-accept na pastor na ako, praise God. Alam niyo po, yun po yung struggle ko. For 2 years, nahiya na nga ako yung Bishop Willie, wala akong ginawa ko din magreklamo, Bishop, hindi ko kaya. Praise God. Pero alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Noon po, wala pa tayong Facebook. Di ba? Wala pa tayong live. 2013 po noon, nagkaroon tayo 2016. So talaga pong ako po ay nag-struggle, nasa school po ako ng Holy Spirit. Wala po akong napapakinggan. Kaya sabi ko, Lord, sa iyo lamang ako aasa, wala akong aasahan. At katulad ng sabi ni Bishop Willie, sa Holy Spirit ka magdepende kasi ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo. Glory to God. Hallelujah. So in short po, na-accept ko na po na pastor na ako. Pagkatapos ko pong in-accept, kasi, sige po, kung kayo po yung nasa sitwasyon ko, nung nanonood ka lang, okay lang, di ba, Bishop? Nanonood ka lang, di ba? O nung ikaw na yung nasa posisyon, iba na, di ba? Iba na. Hindi ganun kadali. Pero praise God, sa awa at habag ng Panginoon, sa kanyang mayamang grasya, talaga pong napakabait ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So pag nakalipas po ng mga ilang taon, nakauwi po ako dito. Noong pong nakikinig po ako, first time kong umuwi noong parang 2016 yon. Hindi po, 2015. Habang pinanonood ko yung mga service dito, umiiyak po ako. Bakit po ako umiiyak? Kasi po, hindi po ipinahintulot ng Holy Spirit na ako'y maligaw ng pagtuturo. Hindi po ako humiwalay doon sa turong mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka at namatay siya para sa iyo. And then, pumunta na sa grasya. And then, sunod-sunod na po. Kaya po, napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya ko po isineshare ito para po doon sa mga nanonood na hindi pa po pala ako nakakabate, na-excite na po ako. Praise God. Hallelujah. Pinagpalang gabi po, lalo na po sa mga kamanggagawa natin nasa iba't ibang lugar ng mundo, sa buong Pilipinas,
pinagpalang gabi po at nawa po ang gabing ito ay maging pagpapala sa ating lahat. Dahil ang Diyos po ay may inihahanda para sa ating mensahe ngayong gabi. Glory to God. Hallelujah. So, ngayong gabi po, tinitingnan ko po, alam niyo po, excited po ako kasi hindi po ito yung hinanda kong message, pero ito po yung gustong ibigay ni Lord na mensahe. Kaya, hindi po ako pwedeng hindi susunod sa ating Panginoon. Amen? So, Kuya Noel, simulan po natin, tingnan po natin doon sa Philippians chapter 2, verse 14 to 16. Glory to God. Hallelujah. Saan po ba? Praise God. Hallelujah. Philippians chapter 2, verses 14 to 16. Kuya Noel, praise God. Sabi po sa Tagalog, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo-talo. Verse 15, sabi po, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Praise God. Hallelujah. Habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo ay Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Sabi po, dun sa ating binasa, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo-talo. Meron na sabi, tatlong bagay po, na ito po bilang anak ng Diyos, ito po ang dapat nating maging buhay. Bilang anak ng Diyos, number 1 po, sabi po, be a good person. Praise God. Sabi po sa 2 Timothy, Kuya, kasi po, sabi nga, be a good person dahil ang Diyos po natin ay mabuti, dapat po tayo ay maging mabuti rin. Amen? Hindi po sinasabi na mabuti lamang tayo sa taong mabuti, kundi ang sinasabi po, maging mabuti tayo, mabuti man sa atin o hindi. Praise God. Hallelujah. Kaya ko po nasasabi yan, nakita ko po yung kay Bishop Billy nung araw, na sa gitna po ng lahat ng persecution, sa gitna po ng lahat ng question, sa gitna po ng lahat ng dinadaanan, nakita ko po yung kabutihang ginagawa niya. Dahil naniniwala siya at nananampalataya na katulad po ng bawat isa, ng Diyos po ay naging mabuti sa atin. Amen? Kaya marapat lamang na ipakita natin. Sabi ko nga, ang mga tao lamang na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng totoong pag-ibig. Kasi po, alam niyo po, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, sinimplified po lahat ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga po, mananampalataya ka lamang sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sapat na po. Mananampalataya ka at maniniwala sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi po, kapag po naunawaan mo yon, naunawaan mo na ang Diyos ay namatay para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat, tayo po ay mamumuhay ng may kabutihan sa ating puso. Amen? At mauunawaan po natin na yung minsan po kasi, tinanong ako nung kasama ko, sabi po niya sa akin, Ate Rem, paano ka nakakapagturo na, alam mong, ang mga tinuturoan mo, yung iba, against sa iyo, yung iba, ayaw sa iyo, yung iba, natutuwa sa iyo.
Alam naman po natin na sa lahat nating ginagawa, hindi po lahat natutuwa. Amen? At importante po na alam mo kung ano yung kinatatayuan mo at ano yung identity mo. Praise God. Alam niyo po, pagka po ganun, pag po ako tumitingin doon sa against sa akin, ang sabi ko po, kamukha ka ni Kristo. Hello? Ginaganon ko po. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, kamukha ka ni Kristo. Di po ba? Di po ba pag sinasabi natin ganon, tayo mismo nare-remind na time will come, magiging kamukha din siya ni Kristo. Amen? At kapag naunawaan niya yon, magiging maayos at mabuti rin siyang tao. Amen? Praise God. Kung babasahin po natin ang Biblia, katulad po ng sinabi ni Pablo kay Timothy, at ito po ay paalaala rin ni Bishop sa atin, hindi lamang po si Apostol Pablo, ang sabi po dito, 2 Timoteo chapter 2 verse 22. Sabi po dito, kaya nga iwasan ninyo ang So, kaya po, nakita po natin na lagi ko pong naalaala yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na nga, ang sabi nga, pagsikapan natin na maging matuwid sa gitna ng mga taong hindi matuwid. Tama po? Naalala ko si Pastor Jason pag napapanood ko siya. Sabi niya, kung ako lamang, hindi po pwede. Di ba? Pero dahil po tayo ay iniisip natin, si Kristo na taglay-taglay natin, pwede kahit hindi pwede. Tama? Praise God. Hallelujah. Sabi nga po, kapag naalaala mong ikaw ay kasama mo si Kristo, nag-iiba ang pananaw mo sa tao. Amen? Kahit nakakainis, bigla mong mayayakap. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya po, mahirap po. Alam niyo po, ang pagiging pastor hindi po ganun kadali. Bigla sila nagsagutan di ba? Bakit po? Alam niyo po ba yung magtuturo ka ng hindi ka kanais-nais ang mga tuturuan mo? Ganun po ba kadali yon? Hindi po ganun kadali. Praise God. Kaya po, marami pong sakripisyo, pero sabi ko nga po kay Bishop, ano ba to? Sabi kong ganun. Simpleng buhay lang naman ang gusto ko. Sabi kong ganun. Gusto ko, pag linggo, sama-sama kami mag-anak. Sabi kong ganun. Masaya na kami. Nagsisimba pag linggo, kumakain sa labas. Pero Bishop, ano pong nangyari? Yung husband ko, noong 2005, nasa heaven na, umuwi na sa heaven. Yung ano kong isa nasa Japan. Yung dalawang anak ko narito sa Pilipinas. Yung isang anak ko, kasama ko dun sa Italy. Sabi ko, Lord, siguro po kung wala ako sa iyo, hindi ako magiging maayos at mabuting tao. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya po, pagka po, talaga pong, alam niyo po, nung nakilala ko ang Panginoon, maraming binago ang Panginoon sa buhay ko. Nung nakilala ko po si Lord, na-transform ang buong buhay ko, nabago ang pananaw ko sa tao, nabago ang pananaw ko sa buhay, nagkaroon ako ng pag-asa at nawala ang takot ko. Amen? Praise God. Hallelujah. So kaya po, mahalaga po na maunawaan natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. So, sabi po doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, sabi sa Tagalog na lang po, Epeso. Ito po yung dapat nating laging inaalaala. Sabi po, tayo ay kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. So, kung alam mo ang salita ng Diyos, or choice. Di po ba? So, kung maalaala mo na
from the very beginning, ang layunin ng Diyos sa'yo, maging mabuti ka. Kaya lang, alam po naman natin na nangyari, hindi ko na po kukwento, dahil po sa kasalanan, minana po natin yung simple nature natin, di po ba? Pero sabi nga nung itinuro ni Bishop nung nakaraan, nung tinanggap natin si Kristo, tinanggal niya yung ating simple nature at ang natira lang ay ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya po pag maiisip mo po iyan, ikaw po ay magpapasalamat ng sobra sa ating Panginoon. Amen? At hindi ka makakapag-isip ng masama sa kapwa mo, kundi ang isipin mo ay puro mabuti. Amen? Ako nga po, pag nakakita ko po yung mga kababayan natin sa Italy, na alam niyo po, ang mga kababayan natin sa abroad, hindi lamang po sa Italy, kundi sa ibang bansa. Sila po ay merong Friday night, meron po silang Saturday night, sama-sama po sila, nagiinuman, magdamag, hanggang isang araw mabuntis, magkaanak, hindi alam ng mga asawa sa Pilipinas, ang hirap na dinadaanan doon. So sa sobrang lungkot, akala nila madali ang pera sa abroad. Di ba? Hindi nila naiisip yung hirap na dinadaanan ng kanilang mga mahal sa buhay. At yun po ay nasaksihan ko. At meron po kaming i-dedicate doon 2 bata na ayaw i-dedicate ng mga simbahan doon dahil pwede daw i-dedicate sa labas ng church, hindi daw pwede sa loob ng church. Sabi ko nga, what is the difference? Diba? Ayaw nilang i-dedicate. Pero tayo po, i-dedicate po natin kasi mahalaga po yun. Amen? Praise God. Wala namang kasalanan yung bata. At saka wala naman nakasulat sa Bible na ganun di ba? So, praise God. Hallelujah. Kaya po, kung makikita mo ang ganung kalagayan ng mga Pilipino, hindi ka titigil. Di ba? Kahit napapagod ka, kahit nagtatrabaho ka, pag nakikita mo yung kapwa mo na gano'n, yun po yung nagpapalakas sa atin, yung matulungan natin yung ating mga kababayan. Amen? Meron po, naalala ko po yung sinasabi ni Pastor Citas na siya daw ay sexy nung araw. Doon po kami may tinatawag na di ng sexy. Kung magdamit po siya sexy, pumapatol po siya sa mga Italiano. So nakilala ko po siyang ganun ang buhay niya. Pag sumisimba po yun sa kabila, ayaw po nilang tanggapin. Kasi po, ang sabi, sexy na, makasalanan pa. Ang tingin nila sa kanila, sila holy. Sabi ko, praise God, hallelujah. Sabi kong ganun. Hindi ba, sabi nga ng Panginoon, nagpunta siya rito sa lupa upang iligtas yung makasalanang katulad natin? Yung pala mga holy na sila, hindi nila kailangan si Lord. Di ba? Praise God. Alam niyo po ngayon, yung di na sexy na yon nung nakilala niyo si Lord. Wow. Ang laki po ng ipinagbago. So, nung nakilala po niya si Lord, nabago pati pananamit niya, nabago pati pamumuhay niya. Alam niyo po kung ano yung pinaka-significant na ginagawa niya? Pag Sabado po, paglabas niya sa trabaho, nagsa-sideline siya. Alam niyo po ang ginagawa niya dun sa kinikita niya sa sideline? Pag Linggo, nagluluto siya sa church para ipakain sa ating mga kababayan doon. Di ba? Palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Kaya nga po, yun po yung nagbigay sa akin ng inspirasyon, yung kapapaalaala sa akin ni Bishop na, ate, kaya mo yan. Ate, kaya mo yan. Praise God. Hallelujah. So kapag po nakikita ko siya ngayon, kasama ko po siya umuwi, sa linggo narito po siya. Praise God. Alam niyo po, inayos niya yung buhay niya, nakakilala yung mga anak niya sa Panginoon. Ngayon po, silang mag-anak ay puro Kristiyano. Yung panganay niya, naging engineer na, naging civil engineer na. Kaya po, pagka po naalala ko yung kabutihan ng Diyos, talaga pong kahit pagod na pagod ka, sabi ko nga, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa amin dito sa Italy, sabi ko, kulang pa ang buhay ko para ipaglingkod sa iyo. Amen? Sabi nga po ni Bishop, kung buhay niya po ang life giver, buhay na rin po natin ang life giver. Di ba? Praise God. Hallelujah. So, kaya po, whether we like it or not, magiging mabuting tao tayo. Amen? So, bakit po? Sabi po doon sa verse, sino po ang nagbibigay sa atin nagbibigay ng karunungan para maging
para po gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi po doon sa Philippians 2:13, praise God, Kuya Noel, pwede pakitigin. Philippians 2:13. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. So, lahat pong ginagawa natin, ang Diyos po ang gumagawa, hindi po tayo. Amen po? Inaakay niya po tayo. Sabi nga ni Bishop, siya po ang nagtuturo po sa atin ay ang Holy Spirit. Amen? So, kung titingnan po natin doon sa 1 John 2:27, bibilisan ko na po. Baka po tayo abuti ng praise God. Dito po yung problema nating lahat pag nagtuturo. Ano po? Praise the Lord. Hindi lamang po kayo may problema dito sa Pilipinas, kahit po sa Italy, ganyan din po kami. Glory to God. Praise the Lord. Sabi po sa 1 John 2:27, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, sabi po, gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito'y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Praise God. At pag tayo po'y nanatili kay Kristo, ano po mangyayari? Bubunga po ba tayo? Praise God. Sabi nga ni Bishop, may true vine, merong hindi true. Tama po? May true worship at merong hindi true. So kung tayo po'y nakakabit sa tunay na puno, bubunga po tayong kusa. Amen? Whether we like it or not, ang bunga natin ay natural na bunga. At ang bunga po ay makikita natin sa Galatians 5:22-23. At ito po, ang bunga ay love, joy, peace, patient, ano pa po, self-control. Siya po yun. Hindi ko na po iisa-isahin. Alam na po nating lahat yun. Amen? Kaya tayo po nagsasabi, kapag tayo nakakabit sa ating Panginoong Jesus, whether you like it or not, bubunga kang kusa. Amen? At hindi ka magpipilit. Sabi nga ni Bishop, hindi mo kailangan magpa-impress. Gagawin mo lang at susunod ka lang sa sinasabi ng Holy Spirit. Amen? Praise God. Hallelujah. So kaya po, napakahalaga po na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kasi po, ang salita lamang ng Diyos ang pwedeng magpabuti sa tao, ang pwedeng magbago, kahit po anak natin, hindi natin kayang baguhin. Amen? Praise God. Hallelujah. At minsan po, tinitingnan nila yung ating mga anak na nakakalimutan niya na tayo ay tao rin katulad nila. Kasi po, ang tingin nila sa mga pastor parang napakalakas. Tama? Ang tingin nila, parang tayo ay walang problema. Praise God. Perfect. Di ba? Ang tingin nila. Pero hindi nila alam, mas malaki yung problema natin kaysa kanila. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya po, kung wala po ang salita ng Diyos sa bawat isa, sabi nga po, kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, basta kasama mo ang kanyang mga salita at ang Diyos, naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos ay buhay? Yeah. Praise God. Kaya sinasabi ko po lagi at sinasabi ko po sa Italy, kung ano ang trato mo sa salita ng Diyos, yun din ang trato mo sa Diyos. Amen? Kasi po ang salita niya ay buhay dahil buhay po siya. Amen? Praise the Lord. Alam niyo po, napag-usapan po yung buhay. Sabi ko po, nung po una nagtuturo ako ng Bible, nung po ako'y bagong pastor, inaaral po namin yung istorya ni Ruth at saka ni Boaz. Di ba sabi ni Boaz kay Ruth, di ba meron silang kaugalian, meron silang kostumbre na pwede kang pakasalan pag namatay yung kamag-anak mo, pwedeng ikaw, di ba? So ngayon, si Ruth ay pakakasalan ni Boaz, pero meron pa siyang isang kamag-anak na mas malapit, di po ba? Kaya ang sabi ni Boaz, naririnig ako ng Diyos na buhay, gagawin ko kung ano ang nararapat, di ba? Di ba ba? Habang sinasabi ko po yon, sabi ko po, ang Diyos natin ay buhay. Ang sabi po ng mga, pagkatapos ko pong
nag-preach, may lumapit po sa akin. Ang sabi po sa akin, Pastora, huwag mo sasabihin ang Diyos natin buhay. Kasi baka sabihin nila, ang Diyos nila ay patay. Praise God. Hallelujah. Natawa po ako. Praise God. Ang sabi ko po, wala akong pakialam kung ang Diyos nyo ay patay o buhay. Basta kami, ang Diyos namin ay buhay. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, nakakatuwa po. Praise God. Hallelujah. Napunta na po ako doon. Praise the Lord. Kaya nga po, sabi natin, whether we like it or not, basta nakakabit ka sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay magiging mabuti. So, number 2 po, sabi ko po, ang pangalawa po, shine your light. Sabi po, magliwanag ka sa kadiliman. Di ba? So, ipakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ipakita mo na taglay mo si Kristo para kahit anong gawin sa iyo, hindi ka nagbabago. Amen? Sabi nga, kahit anong gawin sa iyo, kahit i-chismis ka, kahit gawa ka ng kwento, kahit ano pa ang sabihin sa iyo, basta alam mong ikaw ay na kay Kristo at ang identity mo ay si Christ, wala kang pakialam. Amen po? Glory to God. Hallelujah. Kaya po, sabi po sa basahin po natin sa Philippians chapter 2 verse 15. Sabi po, upang kayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama, sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituin nagniningning sa kalangitan. Praise God. Hallelujah. So, kahit anong gawin natin, sabi nga, kahit magulong mundo, kahit punong-puno ng problema at kabigatan, pero masaya ka pa rin. Amen? Bakit po? Kasi alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya po, pagka po narinig kong inaawit yung kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya po, sabi nga po, kahit saan ka pumunta, basta po kasama mo ang Diyos, you will shine. Amen? Makikita nila na, pinagtatawanan po nila ako minsan, sabi ko po pagka po ako umuwi sa bahay, sabi ko po, salamat sa Panginoon. Ako ay nasa aking paradise. Hello? Di po ba? Bakit ko po nasasabi yung, ba't ko po sinasabi? Kasi pag akyat ko sa bahay ko, pwede kong matulog, pwede kong mag-relax, pwede kong kumain, pwede kong magbasa, lahat pwede kong gawin. Tama po? Hindi po ba? Simple lang. Sabi nga, if you are in Christ, you are complete. Walang kulang sa iyo. Amen? Kaya, alam niyo po, kaya po ako naiiyak po ako doon pag inaawit ko po yung kahit kailan hindi ka nagkulang. Dumaan po tayo sa pandemic, di po ba? Nawalan po ako ng trabaho 1 taon. Tapos, syempre, ilan lamang ang nagsisimba sa church. Hindi po nagsisimba kung hindi sa bahay lamang po kami. So, yung pong church, syempre, may kontrata kami doon, tumatakbo. So, nagpray po kami. 5 po kami. Sabi ko po, magpray tayo. Tingnan natin. Kasi syempre, lumampas na po ang halos 1 taon na di ba? So, ngayon, sabi ko po, i-give up ba namin ng church o itutuloy? Parang ganun po. So, nag-pray po kami. Sabi ko po, kakusapin natin yung may-ari ng church. Pag pumayag siya, nabayaran natin siya ng, kasi ang kontrata po natin doon is 300. So, pag pumayag siya ng 100, babayaran natin. Sabi kong ganun. So, alam niyo po, nag-pray kami, sinabi namin, God's will. Kinakausap ko pa lamang po yung nag-uumpisa lamang po ako magsalita dun sa may-ari nung church. Alam niyo po ba, nag-uumpisa pa lang ako magsalita ng sabi ko, Senyora,
may problema kami sa church. Kasi syempre, isang taon na ang pandemic tayo. Alam mo naman ang sitwasyon. Alam mo po, ang sabi niya, wag na kayo magbayad ng 6 months. Yung 6 months na lang ang bayaran ninyo. Glory to God. Hallelujah. Praise God. So, binayaran po namin and then, nagtuloy-tuloy na po. Tapos, pumayag po siya for another year. Ang ibabayad lamang namin ay 100. Praise God. So, after 1 year po, nito pong last January, syempre okay naman po. Kaya nagbayad na po kami ulit ng tuloy-tuloy. Pero hindi na po 300, binawasan po niya ng 30, naging 270 na lamang po. Di ba? Kaya nga sabi ko, God is good. Praise God. Hallelujah. Kaya po, sobrang pasasalamat po tayo sa Panginoon. Sabi nga po natin, nung pong pandemic, meron po tayong, ngayon po, marami po tayong mga bago sa church. Dahil nakita po nila yung tiyaga, yung sipag, yung pong pag-abot natin doon sa mga tao sa gitna po ng pandemic. Meron pong nakakilala sa Panginoon na nung time ng pandemic, and then magugulat ka na naglalakad ka sa kalye, sabi nila, yung pastora, sabi niya gano'n, salamat ng marami. Sabi ko, saan? Napanood namin yung Zoom, sabi niya gano'n. Madami kaming natututunan, sabi niya gano'n. Sabi ko, praise God, salamat. Tapos, meron po tayong, yung iniwanan ko po doon ngayon nagtuturo, siya po ay, aktivista po siya. Against siya kay Duterte. Nagpunta po dito yan si Kuya Rene. Nung una po kami nagkita, dinidebate po niya ako sa mga taxes, sa gobyerno. Ang sagot ko po sa kanya, pag-pray na lang natin sila. Praise God, di ko po siya pinapatuloy. Pag-pray na lang natin sila. So, nung po pandemic, nakikinig po pala siya. Nakikinig po. Tapos nagkita kami, iba na po siya. Sabi niya, huy, Ate Rem, sabi niya gano'n, tawag niya sa akin, Ate Rem, sabi niya gano'n, napanood kita, sabi niya gano'n, marami ako natututunan, sabi niya gano'n. Sabi ko, talaga? Praise God, sabi ko naman po. Alam niyo po, one day, nung pagkatapos po ng pandemic, kasama na po namin siya sa church, and then for a period of 1 year, makikita mo po yung development niya. Talagang, totoong binago siya ng Panginoon. Amen? Bakit po? Hindi na po siya uma-attend doon sa mga aktivista. At sabi po niya, pag may tumatawag sa kanya, sabi po ng asawa, sabi daw ni Kuya Rene, ay, hindi na ako pwede ngayon. Busy ako sa kaserta, may ginagawa ako. Na kay Lord na ako. Praise God. Hallelujah. Kaya po, palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya po ngayon, isa po siya doon sa masigasig. Kasi 64 na po siya. Kasi po, kaya magandang turuan yung medyo may edad na, hindi na siya umaalis. Hello? Amen. Natawa si Kuya. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po kung bakit? May tinirain po tayo, ang galing-galing po. 2 na po sila. Na pwede ko na pong iwanan. Nung inuperan po siyang magsiman, iniwanan yung, pumunta siya. Tapos yung isa naman lumipat sa Salerno. So hindi po natin, yun po ang mahirap dun sa abroad, kaya mahirap mag-train. Di po ba? So ngayon, yung kung medyo may edad na, hindi na yun aalis, doon na lang yun. Ang problema naman natin, sino naman po ang papalit? Hello? Napag-usapan nga po namin ni Bishop si Pastor Alex. Glory to God. Ipanalangin po natin. Okay? Opo. Praise the Lord. Hallelujah! Kasi po, doon po, hindi po pwede ang hindi working pastor. Maniwala po kayo. Kasi syempre po, hindi po ganun kaano. Kaya hindi po pwedeng mawalan ka ng trabaho. Praise God. Hallelujah. Kaya working pastor ka doon. Naka full time ka rin. Praise God. Hallelujah. So, number 1 po, magiging mabuti ka. Number 2, shine your light. Praise God. And then, number 3 po, preach the gospel. So, yun lamang po ang pwedeng magbago ng buhay ng tao. At napatunayan po natin yan for 13 years. Sabi ko kay Bishop, after 10 years, nagsimula ng May 15, 2013, ngayon po ay 2024 na. Nung umalis po ako noong December, umiiyak po ako. Bakit po? Kasi nakita ko po na yung lahat ng nakakilala sa atin, mga ano po sila, mga 25, na sa atin po nakakilala,
Sila po ang nanatili at sila po ang totoong mga binago ng Panginoon. Amen? Bakit po? Dahil tama po ang kanilang foundation. Hindi po ako magaling, alam po ni Bishop yan, at alam ng lahat. Pero, iisa lang po ang itinuturo natin, mahal tayo ng Panginoon, mahal na mahal tayo, at naniniwala tayo doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at nang dahil doon, nagkaroon tayo ng bagong buhay, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon ng panibagong buhay ang ating mga pangit na kalagayan. Amen? Praise God. Hallelujah. At ang patotoo ko nga po, sabi ko nga po ngayon, kaya sobrang pasalamat ko po sa ating Diyos na buhay. Ako po nagsabi na, sabi ko nga, kahit umuwi na ako sa Panginoon, sigurado ako na ang mga anak ko ay mabubuhay na kahit wala ako. Praise God. Pero tama po, sinabi ko lamang po yun, pero yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na sobrang pasasalamat ko po. Kaya po, at salamat po ng marami kay Ate Ann at kay Bishop. Alam niyo po ba kung anong buhay ng pastor na nasa abroad? Nung nag-asawa yung anak ko, wala po ako. Praise God. Namatay ang tatay at nanay ko, wala din po ako. Nandun po ako. Naalala ko po nung ikinasal si Michael last July, sabi po niya sa akin, Mami, hindi ba, sabi mo, pag nakakita ako ng babaeng maiintindihan ako, pareho kami ng gusto, at makakasundo ko, di ba sabi mo, pakasalan ko? Oo naman, sabi kong gano'n. Ikaw naman makikisama dyan eh. Sabi kong gano'n. O sige, edi pakasalan mo na. Pag uwi mo na lang, Mami, hindi na, ngayon na. Praise God. Hallelujah. Kaya ikinasal po sila, si Bishop Willie at saka si Ate Ann ang tumayong magulang at nagkasal. Si Pastor Rositas po ang ninang. Lola daw, sabi nila. Alam niyo po ba na napakalaki ang utang na loob po kay Pastor Cesar nung panahon si Michael ay pag-ganon-ganon. Siyempre, lahat naman po, kahit Kristiyano, gumaganon. Di po ba? Bumabaloktot. Pero ang maganda po bilang anak ng Diyos at may salita ng Diyos, kahit po sila magkabali, bumabalik po sila sa tama. Amen? Kaya maganda po yung bata pa lumaki na sa church, kahit sila magkamali, kahit hindi mo pinagsasabihan, silang kusa ay bumabalik. Amen? Kaya po doon sa buhay ko, napatunayan ko po na napakabuti ng Diyos sa atin. Basta sabi nga, basta ginagawa natin kung ano yung kalooban niya, hindi mo man hilingin, ibibigay niya. Amen? Yung pong anak kong nasa Japan, sabi nila, hindi na magbabago kasi umiinom po yun eh. Pero praise God, teacher po siya doon, English teacher po siya. Nakita ko po yung pagbabago ng anak ko nung umuwi po nung unang uwi niya, sabi po ng panganay ko, Mami, ang laking ipinagbago ni Glenn. Hindi na siya umiinom ngayon. Maayos na siya. Praise God. Sino pong gumawa? Si Lord. Di ba? Praise God. Kaya huwag po kayong mag-alala. May tamang panahon po sa lahat ng bagay. Di po ba? So huwag tayong magsasawa at huwag po tayong magsasawa ng kapanalangin at isang araw makikita po nating lahat kung ano yung ipinangako ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. So kaya po, doon po sa lahat ng mga nagnanais na maging pastor, praise God. Hallelujah. Pag sinabi pong pastor, sabihin nyo, Amen. Glory to God. Praise God. Di po ba? Kasi kala nila kasi, ako po na, pag sinasabihan ako ng gano'n, ayaw ko po eh, kaya matagal, kaya nag-struggle po ako. Dapat doon, pag sinabing, pastora, sabihin mo kaagad, Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, yun lamang po yung gusto kong ipaabot sa hapong ito. So, sabi po doon sa Timothy, kaya nga po ang paalala ni Timothy paalaala ni Pablo kay Timothy. Sorry po. Ang paalaala po ni Pablo kay Timothy at yan din po ang paalaala ni Bishop sa ating lahat. Amen? Sabi po, 2 Timothy chapter 4 verse 2, Kuya Noel, praise God. Alam na po yan ng mga pastor. Praise God. Hallelujah. Sabi po, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin at pagsabihan ng mga tao at palakasin
ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagtuturo. Glory to God. Hallelujah. Natawa po kayo lahat. Nakarelate po kayo. Di po ba? Kasi yun po ang puhunan ng mga pastor, ang pagtsatsaga. Amen. At kung wala po ang tiyaga, wala pong nilaga. Praise God. Hallelujah. So, ngayong gabi po, sana po meron kayong nakuha na pick up kahit papano. Basta ang mahalaga po, maging mabuting tao tayo. Shine our light sa gitna po ng mga taong hindi ka nais-nais at kaibig-ibig. And then number 3, preach the gospel. Turuan po natin sila ng buong tiyaga at sipag. At makikita po natin, bandang huli, marirealize din nila kung ano yung ginagawa natin. At hindi man po nila ma-realize, nakikita po tayo ni God. Amen? Kaya salamat po ng marami sa gabing ito. At nawa po, gusto ko pong iwanan yung sinasabi sa Philippians chapter 1, verse 5 and 6. Gusto ko pong iwanan ito sa bawat isa. Kuya Noel, sa NLT, sa New Living Translation, pwede? Philippians chapter 1, verses 5 and 6. Because you have been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now. Partners po ba kayo ng good news? Praise God. Hallelujah. Ito po ang kanyang pangako. And I am sure, sabi po, I am sure, siguradong sigurado siya that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus come back again. Amen! Glory to God. So, dahil tayo po ay nakipag-partner sa gospel ng ating Panginoon, siguradong sigurado si Apostol Pablo at siguradong sigurado si Bishop Willie na tatapusin ng Panginoon ang sinimulan sa ating lahat. Amen? Glory to God. Hallelujah. So, salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah.